Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 4, Week 2. Kwentong katatakutan, focus ng pandiwa, ganapan o locative, pagbuo ng pahayag sa tekstong multimedia. Sa bawat larawang ipapakita ng guro, magbigay ng ilang paglalarawan tungkol dito. Narito ang ilang larawan. Para sa unang larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng isang kapre, isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Karaniwang itong malaki ang katawan, mabuhok at nakatira sa puno. Madalas ding inilalarawan ang kapre na naninigarilyo at nagbabantay sa kanyang tirahan. Ipinapakita ng larawan ang paniniwala at kultura ng mga Pilipino tungkol sa mga nilalang sa alamat at kwento ng bayan. Sumunod na larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng isang multo o white lady, isang nilalang na madalas lumalabas sa mga kwentong bayan at paniniwala. Siya ay nakasuot ng puting damit, may mahabang buhok at kadalasang makikita sa madidilim o tahimik na lugar. Ipinahihiwatig ng larawan ang takot, hiwaga at misteryo na karaniwang iniuugnay sa mga kababalaghan sa kulturang Pilipino. Ang larawan ay nagpapakita ng isang manananggal, isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Makikita na nahihiwalay ang itaas na bahagi ng katawan at may malalaking pakpak upang lumipad sa gabi. Karaniwan itong inilalarawan na nakakatakot at pinaniniwalaang lumalabas kapag gabi upang manghuli. Ipinahihiwatig ng larawan ang paniniwala, takot at mga alamat na bahagi ng kulturang Pilipino. Ang larawan ay nagpapakita ng isang bruha o mangkukulam, isang tauhan sa mga alamat at kwentong bayan ng Pilipino. Makikita siyang may nakakatakot na anyo at may hawak na manika o anting-anting na pinaniniwalaang ginagamit sa kulam o mahika. Ipinahihiwatig ng larawan ang paniniwala ng mga Pilipino sa mahika, sumpa at mga kababalaghan na bahagi ng ating kultura at mga kwentong pamana. Kwentogram, pagpapakilala sa kwentong katatakutan. Eksenang pandamdamin, ipahayag ang iyong damdamin sa malikhaing paraan na parang may eksena. Kailan ka natatakot? Natatakot ako kapag madilim, mag-isa o kapag may naririnig akong kakaibang tunog. May naranasan ka na bang nakakatakot? Narinig mo na ba ang mga katawagang multo, kapre, mangkukulam, aswang at iba pa? Saliksik sagot. Basahin ang mga salitang nasa talaan. Saliksikin ang kahulugan ng bawat salita gamit ang diksyonaryo, internet o iba pang sanggunian. Isulat ang pinagkunan o source at ang simpleng kahulugan ng bawat salita sa talahanayan. Ang mga salita ay aswang, kapre, mangkukulam, manananggal, multo. Sa ikalawang column, ibigay ang pinagkuhanan o source at sa ikatlong column naman ay ang mga kahulugan nito. Narito ang mga posibleng sagot. Aswang, isang nilalang sa alamat na kayang mag-anyo at nananakot ng tao. Kapre, isang malaking nilalang na nakatira sa puno at naninigarilyo. Mangkukulam, isang taong gumagamit ng mahika o kulam. Manananggal, isang nilalang na humihiwalay ang katawan at lumilipad sa gabi. Multo, kaluluwa ng patay na pinaniniwalaang nagpapakita sa tao. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa inyong sariling karanasan at pag-unawa. Isulat ang inyong sagot sa simple at malinaw na pangungusap. Narinig mo na ba ang salitang gabi ng lagim? Paano mo ilalarawan ang paring pugot ang ulo?
Ito ay isang nakakatakot na nilalang na walang ulo at madalas ikinikwento sa mga alamat. Ano ang nangyayari sa iyo kapag natatakot ka? Kapag natatakot ako, bumibilis ang tibok ng puso ko at nanginginig ako. Halina't magbasa. Gabi ng Lagim ni Maria Fe Hicana. Sa tuwing sasapit ang gabi ay kinakabahan na kaming magkapatid dahil oras na naman para makinig kami sa paborito naming dramang panradyo na Gabi ng Lagim. Bihira pa noon ang mga telebisyon, kaya kapag may radyo ka na ay masaya ka na. Maraming dramang panradyo mula umaga hanggang gabi ang mapapakinggan. Para rin itong telebisyon. Iyon nga lang ay hindi mo nakikita ang mga nagsisiganap sa radyo, ngunit nakapagpapayaman naman ito ng iyong imahinasyon. Sa tuwing nakikinig kami ng Gabi ng Lagim, kabang-kaba kaming magkapatid, ngunit sabik na sabik pa rin kaming makinig. Inaantabayanan namin ito gabi-gabi. Isara niyo ang pinto at susunduin ko na ang mama niyo, sabi ng aming ama sa isang gabi. Dahil mag-o-overtime ang aming ina. Opo, ang sagot naman namin. Pagkaalis ng aming ama ay sinarado kaagad ng aking ate ang pinto at inilock. Nagsimula na kaming makinig ng dramang Gabi ng Lagim. Ang dramang pinakikinggan namin noong gabing iyon ay tungkol sa paring pugot ang ulo na naglalakad tuwing gabi at kumakatok sa mga bahay-bahay. Kapag pinagbuksan siya, pinapatay niya ang sinumang nagbukas ng pinto. Noong panahong iyon, ay iyon din ang balitang kumakalat sa aming lugar, kaya labis ang takot namin habang pinakikinggan ang drama. Nagtalukbong kami ng kumot at nanginginig sa takot habang nakikinig. Maya-maya pa ay may narinig kaming kaluskos. Lalo kaming natakot. Halos manigas ang aming katawan sa sobrang takot. Patuloy pa rin ang drama sa radyo. Halos malaglag kami sa kama. Tok tok tok, may kumakatok sa pinto. Kinalabit ko ang aking ate at binulong na may kumakatok sa pinto. Kinalabit niya rin ako at binulong sa akin na buksan ko ang pinto. Ayoko nga, ikaw na ang magbukas kasi ikaw ang unang nakarinig. Panginginig ang tinig ko. Hala, buksan mo na, sabi niya, habang patuloy at palakas ng palakas ang pagkatok. Lalo akong natakot nang marinig uli sa drama ang paring pugot ang ulo habang may kumakatok sa aming pinto. Tek, Pot, buksan niyo ang pinto! Kanina pa kami kumakatok! Sigaw ng aming ama. Napabalikwas kami at dali-daling binuksan ang pinto dahil ayaw naming mapalo. Bakit ba ang tagal niyo magbukas ng pinto? Ano ginagawa niyo? At pawis na pawis kayo? Tanong ng aming ama. Narinig ng aming ina ang dramang pinakikinggan namin. Kaya pala ang tagal niyo magbukas ng pinto dahil nakakatakot ang pinakikinggan niyo ano? Sabi niya. Hindi kami nakakibo at nagtinginan kaming magkapatid. Nang matutulog na kami, tinanong ko ang aking ina kung totoo ba ang tungkol sa paring pugot ang ulo na gumagala raw sa aming lugar. Hindi na ako nasagot ni mama dahil nakita kong nakatulog na siya, marahil sa pagod sa trabaho at sa pag-overtime. Simula noon ay nakalimutan na naming magkapatid ang pakikinig ng Gabi ng Lagim dahil mayroon na kaming telebisyon. Kwento hambing. Basahin muli ang kwentong Gabi ng Lagim, paghambingin ang mga pangyayaring nakasaad sa unang kolum. Isulat sa ikalawang kolum ang pagkakatulad at sa ikatlong kolum ang pagkakaiba ng bawat paksa batay sa inyong karanasan at sa kwentong binasa. Sa unang kolum mula sa kwento. Pakikinig ng radyo at panonood ng telebisyon. Pagkakatulad, parehong nagbibigay ng aliw at libangan, parehong may mga kwento at drama.
Pagkakaiba, sa radyo nakikinig lamang at gumagamit ng imahinasyon. Sa telebisyon, may larawan at tunog na nakikita. Kwento sa paring may pugot na ulo. Parehong nakakatakot. Parehong bahagi ng kwentong bayan o panakot na kwento. Sa kwento, mas pinalalala ang takot dahil sa imahinasyon. Sa totoong buhay, wala namang patunay na totoo ito. Drama sa radyo at drama sa telebisyon. Parehong may tauhan, tagpuan at banghay. Parehong nagpapahayag ng damdamin. Sa drama sa radyo, boses at tunog lamang ang gabay. Sa drama sa telebisyon, may aktwal na kilos at eksena. Kwentong katatakutan na nabasa sa napapanood mo ngayon. Parehong nakakatakot at nakakaantig ng damdamin. Parehong nakakapukaw ng imahinasyon. Ang mga kwento ngayon ay mas moderno at may espesyal na epekto. Ang dating kwento ay mas simple ngunit nakakatakot pa rin. Basahin ang bawat pangyayari mula sa kwentong Gabi ng Lagim. Iugnay ito sa iyong sariling karanasan. Isulat kung may naranasan kang katulad ng pangyayari at ipaliwanag ito sa bahagi ng pag-uugnay sa karanasan. Unang pangyayari, kahit na nakakatakot ang dramang pinakikinggan namin, ay gustong-gusto naman namin itong pakinggan. Naranasan ko ring manood o makinig ng nakakatakot kahit natatakot ako dahil nakakatuwa at exciting ito. Ikalawang pangyayari, nagtalakbong kami ng kumot kapag natatakot kami habang nakikinig ng nakakatakot na drama sa radyo kahit na pawis na kami. Ginagawa ko rin ito kapag nanonood ako ng horror movie. Nagtatakip ako ng kumot kahit naiinitan. Nanginginig ang aming katawan sa takot, ngunit patuloy pa rin kaming nakikinig ng drama. Naranasan ko ring manginig sa takot pero ipinagpatuloy ko pa rin ang panonood dahil gusto kong malaman ang mangyayari. Nakalimutan na namin ang drama sa radyo dahil may telebisyon na kami. Mas pinipili ko na ring manood ng telebisyon o gumamit ng cellphone kaysa makinig sa radyo dahil mas malinaw at may larawan. Para sa ikalawang araw. Basahin ang bawat sitwasyon mula sa kwentong Gabi ng Lagim. Isulat sa kolum ng pananaw ang iyong sariling opinyon kung ikaw ay sumasang-ayon o hindi at ipaliwanag ito sa 1 hanggang 2 pangungusap. Sitwasyon, pananaw. Paring pugot ang ulo na gumagala at kumakatok sa pinto. Maaaring pananaw, hindi ako sumasang-ayon dahil bahagi lamang ito ng kwento at walang patunay na totoo ito sa tunay na buhay. Gustong-gusto pa rin naming makinig sa drama sa radyo kahit na nakakatakot pa ito. Sumasang-ayon ako dahil nakakaaliw at nakaka-excite ang mga nakakatakot na drama kahit minsan ay talagang nakakatakot. Nagtalukbong kami ng kumot at nanginginig ang aming katawan sa takot sa pakikinig ng dramang panradyo ng katatakutan. Sumasang-ayon ako dahil natural lang matakot kapag nakikinig o nanonood ng mga katatakutang kwento. Kumakalat ang balita tungkol sa paring pugot ang ulo at pumapatay daw siya kung sino man ang nagbubukas ng pinto. Hindi ako sumasang-ayon dahil maaaring chismis lamang ito at nagdudulot ng labis na takot sa mga tao. Nakalimutan na namin ang pakikinig ng drama sa radyo dahil may telebisyon na kami. Sumasang-ayon ako dahil mas malinaw at mas kawili-wili ang panonood ng telebisyon kaysa sa pakikinig lamang sa radyo. Bumuo ng pangkat na may 5 miyembro at maghanda ng isang maikling pantomina na may kaparehong tema ng kwentong binasa. Tiyaking kahawig ng kwento ang inyong itatanghal, maging malikhain sa presentasyon. Para sa ikatlong araw, focus ng pandiwa, ganapan o locative.
Basahin ang mga pangungusap mula sa binasang teksto. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa pandiwa at panlaping ginamit. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Pinuntahan ng paring may pugot na ulo ang bahay namin. Ang pinto ay binuksan ko dahil may kumakatok. Pinagtaguan namin ang ilalim ng kama sa takot. Ano ang napansin sa mga nakapulang salita? Ang mga nakapulang salita ay pandiwa. Ano naman ang napansin mo sa mga paksa? Ang paksa ay gumaganap o nakararanas ng kilos. Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Ang mga panlaping ginamit ay in, an, at i. Anong tanong ang sinasagot sa pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Sinasagot nito ang tanong na ano ang ginawa o ano ang nangyari. Paano naiiba ang focus ng pandiwang locative sa iba pang focus? Ang focus ng pandiwang locative ay nakatuon sa lugar kung saan ginawa ang kilos. Focus ng pandiwa. Tumutukoy ito sa ugnayan ng pandiwa at paksa ng pangungusap. May iba't ibang focus ang pandiwa. Aktor o tagaganap, layon o goal, ganapan o locative, at causative o sanhi. Ang paksa ng pangungusap ay ang pinangyarihan ng kilos. Ang focus ay nasa lokasyon o lugar o ganapan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Ginagamit dito ang mga panlaping an, han, pag, an, han, ma, an, han, pang, an, at mapag, an. Humanap ng kapareha at sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa focus ng pandiwa. Isulat ang iyong sagot sa patlang gamit ang simple at malinaw na pangungusap. Ano ang pagkaunawa mo sa focus ganapan o locative? Ang focus ganapan o locative ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang kilos. Ano ang iba't ibang uri ng focus ng pandiwa? Ang iba't ibang focus ng pandiwa ay focus tagaganap, focus layon, focus ganapan o locative, focus kagamitan at focus benefactive. Ano ang kaibahan ng focus locative sa iba pang focus ng pandiwa? Ang focus ng locative ay nakatuon sa lugar ng kilos, samantalang ang iba pang focus ay nakatuon sa gumagawa, layon o gamit. Magbigay ng 5 halimbawa ng pandiwang may focus ganapan o locative. Pinuntahan ang paaralan, tinirahan ang bahay, pinagdausan ng programa ang bulwagan, pinaglalaroan ang liwasan, pinagpasyalan ang parke. Guhitan ng focus ganapan sa bawat pangungusap at bilugan ng paksa. Pinagdausan ng pulong ang plaza. Pinagdausan. Plaza. Ang radyo ay pinagkukuhanan namin ng drama. Pinagkukuhanan. Radyo. Pinuntahan ng paring pugot ang ulo ang kapitbahay namin. Pinuntahan. Kapitbahay. Ang drama sa radyo ang pinaghanguan ko ng kwento. Pinaghanguan, drama sa radyo. Pagkatok sa aming pinto ng paring pugot. Magtala ng 3 sitwasyon sa tinalakay na kwento na nagpapakita ng magalang na pakikipag-usap at pakikitungo sa magulang. Sitwasyon na nagpapakita ng magalang na pakikipag-usap o pakikitungo sa magulang. Maayos na nagpapaalam ang bata sa kanyang magulang bago umalis ng bahay at gumagamit ng salitang po at opo habang nakikipag-usap. Nakikinig ng mabuti ang anak sa payo ng kanyang magulang at hindi sumasagot ng pabalang kahit may nais siyang ipaliwanag.
Magalang na humihingi ng paumanhin ang bata kapag siya ay nagkamali at nangangakong susundin ang bilin ng kanyang magulang. Sumulat ng 5 pangungusap ng focus, locative o ganapan gamit ang mga pandiwang nakasaad bilang gabay. Pinangyarihan, pagdausan, pinagmumulan, pinaglanguyan, pinagtapunan. Basahin ang bawat sitwasyon. Isulat sapat lang ang magalang na sasabihin o ipadiliwanag mo sa iyong magulang sa bawat pangyayari. Sitwasyon. Pinagalitan ka ng iyong tatay dahil lagi kang nanonood ng katatakutan. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Pagtugon. Pasensya na po tatay, susundin ko po ang bilin niyo at hindi na po ako manonood. Katok ng katok sa pinto ang iyong nanay, ngunit hindi mo ito nabuksan dahil nanonood ka sa cellphone. Nang buksan mo ang pinto ay pinagalitan ka. Ano ang isasagot mo? Pasensya na po nay, hindi ko po agad narinig. Hindi na po mauulit. Sa sobrang takot mo sa pinapanood ay nabasag mo ang florera at nakita ito ng iyong nanay. Paano mo to ipapaliwanag? Pasensya na po nay, natakot po ako at hindi ko po sinasadya. Pinagsabihan kayo ng inyong mga magulang na huwag manonood ng katatakutan, ngunit hindi nyo napigilan. Ano ang sasabihin mo sa iyong mga magulang? Patawad po, mali po ang ginawa ko at susundin ko na po kayo. Para sa ika-4 na araw. Magsaliksik ng kwentong katatakutan sa aklat o maaaring maghanap sa internet. Basahin o panoorin ito. Isulat ang buod nito sa pamamagitan ng story map. Gawing gabay ito. Tauhan, tagpuan, suliranin, pagkakasunod-sunod na mga pangyayari at wakas. Batay pa rin sa tekstong binasa, magtala ng 3 pandiwa at gawin itong focus, ganapan o locative. Isulat ito sa kwaderno. Pagpapahalaga sa damdamin ng kapwa. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Kung sinasaway ka ng iyong mga magulang, paano mo sila sinasagot? Sinasagot ko po sila ng maayos at nakikinig ako sa kanilang payo. Mahilig kang maglaro ng horror sa computer at sinasaway ka ng tatay mo. Ititigil mo ba ito? Bakit? Opo, ititigil ko po ito dahil ayaw po ng tatay ko at para sa ikabubuti ko rin. Magsalaysay ng iyong karanasan tungkol sa paggalang mo sa iyong mga magulang. Gumagamit po ako ng po at opo. Sumusunod po ako sa kanilang bilin at tinutulungan ko po sila sa bahay. Basahing mabuti ang bawat tanong. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Ang pamagat ng binasa mong kwento ay Gabi ng Lagim dahil A. May lagim na nagaganap tuwing gabi. B. Lagi silang natatakot magkapatid sa pakikinig ng drama. Ito ang pamagat ng pinakikinggang nilang dramang panradyo tuwing gabi. Tuwing gabi ay lumalabas ang paring pugot ang ulo para pumatay. Ang sagot ay C. Ito ang pamagat ng pinakikinggan nilang dramang panradyo tuwing gabi. Bakit kinatatakutan ang paring pugot ang ulo? A. Dahil pugot ang kanyang ulo. B. Dahil kumakatok siya sa mga pinto ng bahay. C. Dahil pinapatay niya ang sino mang magbukas ng pinto sa kanya. D. Dahil hawak ng pari ang pugot niyang ulo tuwing naglalakad. Ang tamang sagot ay C, dahil pinapatay niya ang sino mang magbukas ng pinto sa kanya. Bakit lalong natakot ang magkapatid nang mapakinggan nila ang drama sa radyo ng Gabi ng Lagim? A. Dahil pareho ito sa kumakalat na balita sa kanilang lugar. B. Dahil kumatok ang paring pugot ang ulo sa kanilang pinto. C. Dahil nakita nila ang paring pugot ang ulo sa kanilang lugar. D. Dahil may pinatay ng tao ang paring pugot ang ulo.
Ang tamang sagot ay A, dahil pareho ito sa kumakalat na balita sa kanilang lugar. Binuksan agad ng magkapatid ang pinto dahil A, ayaw nilang bumangon. B, natatakot pa rin sila. C, ayaw nilang mapagalitan. D, ayaw nilang mapalo. Ang sagot ay D, ayaw nilang mapalo. Bakit nakalimutan na ng magkapatid na makinig ng dramang panradyo? A, mayroon na silang telebisyon. B, mas magandang manood sa telebisyon. C, mas maganda ang telebisyon kaysa sa radyo. D, nawala na ang pinakikinggan nilang dramang gabi ng lagim. Ang sagot ay A, mayroon na silang telebisyon. Sumulat ng 5 pangungusap. Makipag-usap sa 4 na kaklase. Sa bawat kaklase, ibahagi kung paano mo ipinapakita ang paggalang sa iyong mga magulang. Mayroon kang 3 minuto sa bawat pag-uusap bago lumipat sa susunod na kaklase. Itala o tandaan ang mga sagot na inyong napag-usapan. Mga simpleng halimbawa ng sagot. Gumagamit ako ng po at opo kapag kinakausap ko ang aking mga magulang. Sinusunod ko ang mga bili ng aking mga magulang. Nakikinig ako sa kanilang payo kahit hindi ako sang-ayon. Tinutulungan ko sila sa mga gawain sa bahay. Bumuo ng pahayag sa bawat graphics na nakasaad. Magsulat ng 2 hanggang 3 pangungusap. Ang larawan ay nagpapakita ng isang palabas na may katatakutan. Maaari itong magdulot ng takot, lalo na sa mga bata. Hindi ito angkop panoorin kung gabi at walang kasamang matanda. Ipinapakita ng graphic ang isang horror movie na puno ng nakakatakot na eksena. Ang ganitong palabas ay maaaring magbigay ng kaba at bangungot sa manonood. Mas mabuting umiwas sa panonood nito lalo na kung bata pa. Ang larawan ay nagpapakita ng pananakot o katatakutan. Maaari itong makasama sa damdamin at magdulot ng takot. Dapat piliin ang mga palabas o larawang pinapanood upang mapanatili ang kapayapaan ng isip. Para sa inyong takdang aralin, sa kwaderno isulat ang aral na natutuhan sa kwento ng katatakutang binasa. Pumili ng may pinakamagandang aral na napulot at ipalahad ito sa klase. Pag-aralan ang tungkol sa maikling kwento para sa susunod na paksa.